Kristo, bubuhayin maguli yung mga banal. Pagkabuhay nilang maguli, mag-uumpisa ang 1,000 taong paghahari nila. Yung mga banal gagawing mga hari at maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Dito sa lupa mangyayari yon. Ang Diyos naman po ay maawain. Humingi tayo ng tawad, manalangin tayo. Ang isang pag-asa po na nakikita ko, hindi naman siguro tayong lahat ay mamamatay sa salot na ito. Kasi yung salot na dadalhin nung nakasakay sa kabayong maputla, yung pale horse, papatay sa ika-4 na bahagi ng lupa. 1/4 of the earth. Kung i-consider natin ang population, we are more or less 8 million o 8 billion people on earth. Kung 1/4, 8 billion divided by 4, more or less ang mamamatay kung ito yung sinasabi sa hula, aabot ng bilyon. Sana po ang aking dalang, hindi naman ito. Sana hindi pa ito yung kasakdalan. Kasi po meron sa Biblia kasakdalan itong mga salot na ito na hinuhulaan ng kasulatan. At kung ito po ay kinakalat ng masamang nakakasakay sa kabayong maputla, lalo tayong dapat umasa ng tulong sa Diyos. Kaya ng Diyos na ito ay supiling, mga kapatid. Gaya ng sinasabi ko, sinabi ko rin sa pagkakatipon, manalangin tayo sa Diyos. Ang pag-asa natin, hindi pa po matatapos ang lupa. Meron pa pong 1,000 taon. Pagbabalik ni Kristo, may 1,000 taon pa. Mag-uumpisa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, there will be another 1,000 years. Na doon sa 1,000 taon, maghahari po ang Panginoon Kristo at saka yung kanyang mga banal na lingkod dito sa lupa. Yun po ang, kumbaga, ang pananaw ko ron, yun ang 1,000-year grace period ng Diyos para ang tao ay magsisi, sumampalataya, tumanggap ng aral. Mag-uumpisa po yung 1,000 taon sa pagbabalik ni Kristo. At doon sa 1,000 taon rin na yon, ikukulong si Satanas para huwag na siyang makapamirwisyo. Sinasabi po yan sa Apokalipsis 23 at 6. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Ikukulong si Satanas ng 1,000 taon. Doon sa panahon na nakakulong si Satanas ng 1,000 taon, doon naman po nag-uumpisang maghari ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga banal na lingkod. Ang sabi ngayon sa versikulo 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli po, yun ang pagbabalik ni Kristo. Pagkatapos, yung mga nabuhay na mag-uli, yung mag-aharing kasama ni Kristo. Yun namang ibang patay, hindi mabubuhay until na matapos yung 1,000 taon. Sa versikulo 6 ngayon. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya
sa loob ng 1,000 taon. Ayan, mag-aari ang Panginoong Jesus dito sa lupa, kasama yung mga nabuhay na maguli sa unang pagkabuhay na maguli, mag-aari sila sa loob ng 1,000 taon. Kaya, ang akin pong tinitingnan, siguro hindi pa naman ito yung salot na papatay ng ika-4 na bahagi ng mga tao sa lupa. Mag-aalaw pa siguro ang Panginoon na ang mga tao ay mapagharian pa ni Kristo at ng kanyang mga lingkod na banal sa loob ng 1,000 taon. Pero kung hindi ito yung salot na yon, ay dapat po tayong mag-ingat, mga kapatid. Ang mabuting balita, yung pagbabalik ni Kristo, magaganap yan para dito sa lupa mawala ang salot. Doon sa panahong nag-ahari si Kristo dito sa lupa, walang bata na mamamatay na hindi 100 taon. Doon sa kasalukuyan ng paghahari ni Kristo, maaari hindi ito pinag-aaralan sa ibang relihiyon, pero nasa Biblia po ito. Doon sa paghahari ni Kristo ng 1,000 taon, ang sabi po sa Biblia, doon sa mga panahon na yon, ay hindi mamamatay ang bata na bata. Sabi sa Biblia. Basahin natin ang 65:20 ng Isaias, kapatid na Daniel. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matandaman na hindi nalubos ang kaniyang mga kaarawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. Ito po, mangyayari ito sa loob ng 1,000 taon. Kung saan naghahari ang Kristo, walang mamamatay ng bata. At aabot ang bata ng 100 taon. At yun namang matatandang aabot ng 100 taon na ayaw sumunod kay Kristo, susumpain. Hindi po ito sa langit mangyayari. Hindi rin ito sa paraiso mangyayari gaya ng saksi ni Jehovah. Hindi rin ito mangyayari sa alapaap gaya ng sabi ng mga iglesia ni Manalo. Mangyayari po ito dito sa lupa, kung saan maghahari ang Panginoong Kristo sa loob ng 1,000 taon. At doon sa paghahari niya, lilipulin niya ang lahat ng kasamaan sa lupa. Kasama na yung mga salot na yan. Doon sa loob ng 1,000 taon. Basahin po natin ang Apokalipsis. Sa Kapitulo 1 at ang bersikulo ay 3. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at ng nakaraan at darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong mga hari, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman siya nawa. Gusto kong anyayahan yung inyong kaisipan, mga kapatid. Doon sa versikulo 6, ginawa tayong mga hari, sabi ng salita ng Diyos. Mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Kailan po magaganap ito na yung mga lingkod ni Kristo gagawin niyang mga hari at mga saserdote sa Ama? Basahin natin uli yung Apokalipsis.
versikulo 20 at kapitulo 20 at versikulo 4. At nakakita ako ng mga luklukan at ng mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun po palang mga taong sumunod kay Kristo, yun po pala ang unang mabubuhay. Sa unang pagkabuhay na maguli, pagbabalik ni Kristo. Sila ang maghaharing kasama ni Kristo sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ito, pinagtatawanan tayo ng mga ministro ni Manalo. Sabi, paano ikaw maghahari sa lupa? Magugunaw na ikaw ang sanlibutan. Sabi, yun po ay maling aral ng Iglesia ni Manalo. Hindi pa po magugunaw ang sanlibutan. Pagbabalik ni Kristo, bubuhayin maguli yung mga banal. Pagkabuhay nilang maguli, mag-uumpisa ang 1,000 taong paghahari nila. Yung mga banal gagawing mga hari at maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Dito sa lupa mangyayari yon. Hindi po yun dun sa alapaap, hindi yun dun sa langit. Pakinggan nyo ang sabi dito sa 5:8 ng Apokalipsis. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Maghahari sila kasama ng Panginoong Jesus sa ibabaw ng lupa. Nakakalungkot lang, maraming nailigaw ang Iglesia ni Manalo na hindi raw mangyayari yung maghahari sa ibabaw ng lupa ang Panginoong Kristo at saka yung kanyang mga banal kasi magugunaw na raw ang sanlibutan pagbabalik ni Kristo. Nakakalungkot din. Pero ito, sinasabi ko, hindi para mang-uyam, hindi para mang-atake, kundi para magtuwid. Kasi kung hindi na ituro ni Manalong sugo ng Diyos sa kanila raw, at least ako, hindi naman nila ako kinikilala, maituro ko naman sa kanila. Gusto ko lang parinig sa inyo para sabihin sa inyo na hindi ako nang-aatake, wala akong masamang layunin. The reason I'm explaining these things is to give hope sa mga tao sa mundo sa panahong ito. Na hindi tayong lahat mamamatay siguro ngayon kasi pagbabalik ni Kristo sa unang pagkabuhay na maguli, maghahari pa ang kanyang mga lingkod sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Eh kung lahat tayong mamamatay, sino pa paghaharian sa ibabaw ng lupa? Sabi, maghahari sila sa ibabaw ng lupa. Kaya lang, lahat ng aking pinangangaral, kinukontra nitong mga ministro ni Manalo Pakinggan nyo sandali itong kanilang sinasabi. Sana wag naman po ma-offend yung mga miyembro ng samahang ang dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinaupuan doon sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun Yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun ipinapapansin natin, nasa alapaam, wala dito sa lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano ay dito raw maghahari sa lupa
ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Paniwala nila, susunugin daw ang buong daigdig. So, maghahari si Kristo sa loob na 1,000 taon, saan? Sa alapaa o kung saan man ang gusto nila, no? Tayo po, hindi tayo humihiwalay sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, sila'y mga naghahari sa ibabaw ng lupa. Kailan mag-uumpisa silang maghahari? Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Ang mga nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Maghahari silang kasama ni Kristo sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang liwanag naman ito eh. Sayang, hindi na ituro ni Manalo, nakamatayan na ng 2 Manalo, hindi na ituro na ang paghahari ni Kristo hindi sa langit. Maghahari muna siya dito sa lupa pagkatapos ng unang pagkabuhay na magmuli. Basahin natin ang 6, Apokalipsis 26. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yan, maghaharing kasama ni Kristo yung mga unang nabuhay na mag-uli. Maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung iba sa mga patay ang wika, hindi mabubuhay hanggang hindi maganap ang 1,000 taon. Sabi sa 25, kapatid na Daniel. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Sa unang pagkabuhay na maguli, ang mabubuhay lang yung maghaharing kasama ni Kristo sa lupa. Ang paghaharian, yung mga taong narito sa lupa na hindi pa alagad ng Diyos, di pa sumusunod, bilyon ng tao ngayon eh. Maghahari ang Kristo pagkatapos ng unang pagkabuhay, yung mga binuhay sa unang pagkabuhay, maghaharing kasama niya sa ibabaw ng lupa sa loob na 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, sakalang bubuhayin yung ibang mga patay na hindi nakasama sa unang pagkabuhay. Kung maniniwala tayo kay Manalo at sa kanyang mga ministro, pagdating 1,000 taon. Yun eh. Maghahari ang Kristo pagkatapos ng unang pagkabuhay, yung mga binuhay sa unang pagkabuhay, maghaharing kasama niya sa ibabaw ng lupa sa loob na 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, sakalang bubuhayin yung ibang mga patay na hindi nakasama sa unang pagkabuhay. Kung maniniwala tayo kay Manalo at sa kanyang mga ministro, pagdating daw ni Kristo, magugunaw na ang sanlibutan. Paano yung hindi pa nabubuhay? 1,000 taon pa iintay nun bago mabuhay. Di pati yun sunog ng lahat, hindi na mabubuhay yung mga patay na yun na hindi nakasama sa unang pagkabuhay. O mag-isip ka, Michael. Ito hindi tinuro ng sugo mo. Akong magtuturo sa'yo. Wag ka lang magtaas ng pride. Talagang hindi alam ito ng mga ngaral mo. Ito nagbibigay ng pag-asa sa atin eh. Halimbawa, ngayon dumating si Kristo, no? Kung tayo kay Kristo, yung mga namatay, mabubuhay maguli. Yung mga buhay naman, aagawin kasama ng mga nabuhay na maguli. Magkakaroon ng pagkakatipon kay Kristo, somewhere sa alapaa. Pagkatapos, maghahari sila sa lupa, yung mga naiwan dito. Kasi hindi naman lahat ng tao aagawin lahat eh. Yun lamang nabubuhay kay Kristo at saka yung nabuhay na maguli sa una. Yung mga yun ang maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Saan maghahari? Gugunawin na ang mundo. Pag ginunaw mo, hindi na magkakaroon ng ikalawang pagkabuhay kasi yung ikalawang pagkabuhay, nasa lupa pa yun eh, nasa mundo pa yun eh, nasa mga libingan pa eh. Pagkaraan ng 1,000 taon, saka lang sila bubuhayin. Sa'yo pala, pagdating ni Kristo,
gugunawin na mundo. Kaya wala nang pag-asang mabuhay pa si Manalo. No? Yung puno mo, lalabas. Yung mga galit sa akin sa social media, gusto ko lang makatulong. Na yung hindi naintindihan ni Manalo, pinapaunawa ko sa inyo. Hindi totoo na maghahari sa alapaap. Sa 1,000 taon, lulutang-lutang ka sa alapaap. Maghahari dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang paghaharian, yung bilyon-bilyong mga tao na hindi nakasama sa pag-agaw. Doon sa tinatawag na rapture. Yung mga taong wala pang alam kay Kristo, bibigyan ng chance yun sa loob ng 1,000 taon. Kagaya ngayon, 1 bilyon at 200 milyon ang Budista. Hindi naniniwala kay Kristo, hindi kilala si Kristo. 1 bilyon ang mga Hindus. Mahigit na 1/2 bilyon ang mga ateista. Meron ding sigurong 1/2 bilyon ang mga agnostics. Ang agnostics. Di yung palang halos 4 na bilyon na. Hindi naman naniniwala kay Kristo yung mga yan. Kaya yung 1,000 taon, parang probation period. Parang isang period of grace na ipapangaral ang ebanghelyo sa kanila, yung mga nabuhay na maguli sa unang pagkabuhay ay gagawing mga saserdote ng Diyos para mga siwa sa mga tao sa lupa, maghahari sa lupa kasama ng ating Panginoon Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi totoo na pagbalik ni Kristo, gugunawin na mundo. Kasi hindi pa nga nabubuhay yung mga pangalawang pagkabuhay. Gugunawin mo na mundo. Huwag kayong magdadagdag sa Biblia, mga ministro ni Manalo. Kaawa-awa ang mga taong mapapaniwala nyo dyan sa maling aral nyo na yan. Kaya ang aking gustong maitawid na pag-asa sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, yung hindi magiging dapat sa Diyos ngayon, kung hindi kayo mamamatay, may chance tayo. Halimbawa, dumating na si Kristo sa 1 buwan. Sa 1 buwan, mag-uumpisa na 1,000 taon. Mapalad ka na kundat ng kapambuhay, hindi ka mapatay ng salot. Kasi may chance kang mapakinggan mo ang pangangaral ni Kristo. Kahit na ikaw ay Buddhist, kahit na ikaw ay Hindu, kahit na ikaw ay atheist o agnostic, mapapakinggan mo pa. May magandang balita ang Biblia, mga kapatid. Mayroong magandang balita na hindi kagaya ng ipinangangaral ni Manalo na pagdating ni Kristo, wasak na ang mundo. Masisira na ang mundo. Hindi pa po. Meron pang 1,000 taong natitira sa mundo. Kasi di ko naman masisisi itong si Ramil, sino? Si Michael. Kasi yun ang turo ng kanyang sugo Sabi dito sa pasugo noong 1956, page 7, mabuti basahin natin, kapatid na Daniel. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala ng iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Kaya katapusan na raw, pagkatapos daw ni Manalo, katapusan na ng sanlibutan. Noong pa pala yan, 1956 pa. 7 taon pa bago mamatay si Manalo, matandang Felix. Ang aral na nila ganun, na pagka namatay na tapos na si Manalong mangaral, magkakawakas na ng dahil huling sugo na raw si Manalo, darating na ang kakilakilabot na paghuhukom o ang katapusan ng pag-iiral ng sanlibutan. Mali pong aral yan ni Manalo. Mga kapatid, pagbalik ni Kristo, bubuhayin mag-uli ang mga patay.
yun sa unang makakasama sa unang pagkabuhay. Pagkatapos pong makasama sa unang pagkabuhay, yun ngayon ang maghaharing kasama ni Kristo dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Na dun sa 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Sa 1,000 taon na yon, gigibain ni Kristo ang lahat ng masasamang pamahalaan sa mundo. Lilipulin niya ang lahat ng mga masasama. Kasama na roon ang paghaba ng buhay ng tao. Walang batang mamamatay na bata. Hindi. Aabot ang bata ng 1,000 taon. Yung mga matatanda, o ng 100 taon. At yung mga matatanda, aabot din ng 100 taon, pero susumpain naman kung sila ayaw pasakop sa Diyos. Kaya sabi ko, yun pong 1,000 taon, yun po ang pinaka-grace period ng mundo. Yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, ngayon po kasi, I am experiencing this. Napaka-limited po ng ating broadcast sa India. Meron po tayong broadcast sa Mumbai, may broadcast tayo sa ibang panig ng India. Pero lahat po ng material sa broadcast, napakatindi ng kanilang censorship. Ayaw nilang mababanggit mo yung maling ginagawa ng mga Hindus. At ang ating mga kapatid sa India, nababautismuhan, patago, paghating gabi. Kasi galit sila sa mga Kristiyano. Saying it frankly, hindi ka makakapangaral ng hayagan sa India. Pag may dala kang Biblia, you will suffer the consequences of being a Christian. Gayon din naman sa Middle East. Hindi ka naman maipapangaral si Kristo sa Middle East. Bawal din magdala ng Biblia ron. Kaya meron pa pong 1,000 taon para ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, pati na yung bansang ngayon ay hindi mapasok ng Biblia. Yun ang kumbaga sinasabi kong parang grace period. Giving humanity the chance to believe the truth. At pagkatapos po nito, 1,000 taon, bubuhayin ngayon uli yung mga hindi nabuhay sa unang pagkabuhay. Tapos, haharap na ngayon sa hukuman doon sa 20 at 12 ng Apokalipsis. Pagkatapos na ng paghukom, saka ngayon ibubulid ang dyablo at lahat ng kaaway ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Doon lang po masisira ang mundo. Hindi pagdating ng Kristo, sira na agad. Maling aral ni Manalo yan. Kaya ko po ito sinasabi, to give us yung hope, rays of hope, na pati yung mga kaaway natin, mga Hindus, mga kung ano-anong relihiyon na hindi naniniwala kay Kristo, mai-extend natin sa kanila ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagbabalita ng aral ni Kristo sa kanila, kung hindi man ngayon, dun sa darating na 1,000 taon. Kaya, ang buhay po ng mga Kristiyano ay nakataya. Alam natin, mayroong kabayong maputla na andaladalay kamatayan sa pamamagitan ng salot. Mag-ingat po tayo. Iingatan tayo ng Diyos. Wala tayong magagawa kundi tayo ingatan ng Diyos. Pero mag-ingat din tayo para sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa natin kagayang sumasampalataya. Baka naman madalan pa natin sila nung salot na dadalhin mo sa sapatos mo, sa kotse mo. Baka yung ating mga kamag-anak na hindi pa natin nakakakilala kay Kristo ng tunay na pagkakilala, mabigyan naman natin sila ng chance na mabuhay pa at kung loloobin ay makadatnan pa sila ng pagbabalik ni Kristo, masasama sila doon sa paghaharian na mag-uumpisa sa unang pagkabuhay na maguli at tatagos hanggang sa katapusan ng 1,000 taon. There is hope for us who fears God. Tandaan niyo mga kapatid, all things work together for good to them that love God
to them who are the called according to His purpose. Ang sabi sa Spanish rendition, sabemos que todas las cosas cooperan juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Sa português, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. In English, ang sabi ron, we know that all things work together for good to them that love God. Ano man ang nangyayari sa mundo ngayon, it's part of our faith to believe that this is for the good of those who fear God. At sana kaawaan ng Diyos. Yung mga swail, yung mga ayaw sumunod, mabigyan sila ng pagkakataon. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po, kapatid na Eli. Ayan, at bago tayo ika nga po ay magpahinga o yung mga ngayon mag-uumpisa na gumawa ay meron tayong baon-baon. At kagaya ng lagi naming ay pinapaalaala sa inyo, sikapin natin po na bawat pagkakataong meron tayo habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat. At kung nakita natin ang ating kapwa ay nangangailangan, huwag nating ipagkait yung ating magagawa. Sabi nga po, ang nagpapautang, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya ulit. Kaya kung meron tayong time, meron tayong nakitang opportunity, ay gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa-tao. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa-tao, pati yung mga nanunungkulan sa atin, ang ating pamahalaan, ang iba't ibang mga gobyerno sa mundo na ngayon po ay humaharap dito sa ganitong klase ng salot na nakikita natin. Ang pag-asa pa rin natin, higit sa lahat ay ang magagawa ng Panginoon. Kaya huwag tayong makakalimot na sa tuwina ay manalangin palagi at magtagubilin, humingi ng tulong, humingi ng awa sa Diyos. Ang Diyos po ay naaawa sa ibig niyang kaawaan. At kung tayo marunong din maawa, sabi nga ay mapalad ang mahabagin sapagkat siya'y kahahabagan. Magpatawad tayo sa ating mga kalooban para tayo ay patawarin din naman. Kasabay ng ating paghirin ng tawad sa Diyos na kagaya nga ng ating nadidinig po ay kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, dadalangin, nahanapin ang aking mukha, tatalikod sa kanilang masamang mga lakad, aking diringgin sila sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Salamat po sa inyong naging pagantabay sa oras na ito. At sa kay Dr. Pesebre, maraming salamat din po sa Diyos sa inyong pagantabay sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng at least ay kahit papaano ay madinig na advice mula sa mga doktor sa gitna po nitong ating hinaharap na ito. Sa lahat ng atin pong mga kapatid na patuloy na nananalangin, sa inyong lahat, dalangin po namin ang inyong kaligtasan at kaawaan nawa tayong palagi ng Panginoon. Ang ating pag-asa ay sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, lakas at lahat ng bagay sa buhay na ito. Kaya po mananatiling sa Kanya ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.